Now, hindi mo lang yayakapin ang iyong potensyal kung gusto mong magtagumpay sa takot. Kung hindi, letter O, open your eyes. God is with you. Okay, maaaring naintindihan ni Gideon ang sinabi ng anghel sa kanya na siya ay isang magiting na mandirigma. Pero hindi niya pa din maintindihan na ang Diyos ay kasama niya. Tingnan mo to, sabi niya sa Hukom 6:13. Sinabi ni Gideon sa kanya, "Subalit Ginoo, kung ang Panginoon ay kasama namin, bakit ang lahat ng ito ay sumapit sa amin? Nasaan ang lahat ng kanyang kamangha-manghang gawa na isinaysay sa amin ng aming mga ninuno na sinasabi, hindi ba tayo iniahon ng Panginoon mula sa Ehipto? Ngunit ngayon itinakwil kami ng Panginoon at ibinigay kami sa kamay ng Midian." Kaibigan, anong takot na pumipigil sa'yo sa paggawa ng bagay para sa Panginoon? Sa case ni Gideon ay natatakot siya dahil nagdududa siya kung talaga bang kasama niya ang Diyos. Alam mo, na-realize ko na may mga pagkakataon na ibabase natin ang presensya ng Diyos base sa ating sirkumstansya. Pag maganda yung kalagayan ay kasama natin ng Diyos. Pag hindi ay wala, malayo siya. Kaibigan, kahit kailan ay hindi umalis ang Diyos sa kanilang tabi. Kung hindi hinayaan lamang ng Diyos na sila ay talunin ng mga Midianita dahil sila ay gusto niyang ituwid dahil sa kanilang pagtalikod sa Diyos. Sabi sa Hukom 6:1, "At gumawa ng masama ang mga anak ni Israel sa paningin ng Panginoon at ibinigay sila ng Panginoon sa kamay ng Midian ng 7 taon." Na-realize ko ang issue ay hindi ang Diyos. Ang issue ay hindi ang mga Midianita. Ang issue ay nabibigo tayo buksan yung ating mata at makita na maaring meron tayong problema sa ating sarili. Kaibigan, ilang beses mo na nakita ang iyong sarili sa isang sitwasyon na kung saan ay nagtataka ka dahil hindi mo alam kung bakit ka ba nasuong sa ganoong sitwasyon. O marahil alam mo ang dahilan pero ayaw mo aminin at ang ginagawa mo ay sinisisi mo na lang yung ibang tao. At pag wala ka na masisi, alam mo ginagawa mo, sinisisi mo na din ng Diyos. Kaibigan, alalahanin mo na minsan ay hahayaan tayo ng Diyos na dumaan sa problema upang ma-realize natin ang ating maling desisyon o maling gawain na gustong ituwid sa atin ng Diyos. Hindi ko sinabing ang lahat ng problema ay resulta ng kasalanan. Pero, kailangan mo ding suriing mabuti ang iyong sarili kung ano ang gustong ituwid ng Diyos sa iyo. Noong araw, akala ko masosolve ang lahat ng aking problema pag dumami na ang pera ko. Akala ko yun yung issue. Kaya ang ginawa ko ay sideline dito, sideline doon, kahit illegal. Pero at the end of the day, ay wala pa rin akong pera at kinukulang pa din. Ang issue ay hindi yung aking boss. Ang issue ay hindi ang Diyos. O hindi ang issue ay mali ang paggamit ko ng pera at mali ang pagturing ko sa material na bagay. Ginagawa ko palang Diyos-Diyosan ang pera at ito yung aking sinasandigan, hindi ang Diyos. Ang isa pang issue ay lugmok ako sa bisyo at pagkagahaman sa babae at pleasure ng laman. At ang Diyos ay wala sa buhay ko. Buti na lang ay sa biyaya ng Diyos ay nagpakilala siya sa akin at binigyan niya ako ng bagong direksyon. Narealize ko na pinapadaan pala ako sa mga challenges ng Diyos noon para hanapin ko siya. At ganoon din naman, narealize ko, gusto ng Diyos na malaman natin ang totoong issue ng ating problema. Kaya nung humingi ng tulong ang mga Israelita, ay iba ang naging sagot sa kanila ng Diyos. Sabi sa mga Hukom 6:7-10, nang dumaing sa Panginoon ng mga anak ni Israel dahil sa Midian, nagsugo ang Panginoon ng isang propeta sa mga anak ni Israel. At kanyang sinabi sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Kayo'y aking pinangunahan mula sa Ehipto at inilabas ko kayo sa bahay ng pagkaalipin. Iniligtas ko kayo sa kamay ng mga Ehipsyo at sa kamay ng lahat ng mga nagpapahirap sa inyo. At aking pinalaya sila sa harap ninyo at ibinigay ko sa inyo ang kanilang lupain. At sinabi ko sa inyo, ako ang Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong magbibigay galang sa mga Diyos na mga Amoreo na ang kanilang lupain ay inyong tinatahanan. Ngunit, hindi ninyo dininig ang aking tinig. Wow! Sinagot sila ng Diyos sa kakaibang paraan. Nagpadala ang Diyos ng hindi pinangalan ng propeta upang ipaalam sa bansa kung bakit nila nararanasan ang mga problemang kinakaharap nila. Now, pansinin natin ito mabuti. Hindi ibinigay ng Diyos sa mga tao ang gusto nila, kung hindi ibinigay ng Diyos ang kailangan nilang marinig. Kailangan nilang marinig
ang kanilang problema. Kailangan nilang malaman ang totoong issue. Kailangan nilang malaman kung bakit nangyari ang mga pang-aapi sa kanila. Na-realize ko na para maayos ang isang problema ay kailangan nating malaman muna kung ano ang tunay na issue. Kung iniisip ko noon na ang problema ko ay kulang lang ako sa pera at kailangan ko lang dumiskarte ng dumiskarte, ay hindi masosolve ang problema ko forever. Babalik pa din ako sa dati. Ang kailangan ko malaman pala ay meron akong issue sa bisyo, kawalan ng disiplina sa sarili at kawalan ng desire na hanapin ng Diyos sa buhay ko. Kaya hinayaan ng Diyos na maranasan ko din ang mga problema at maturuan niya ako na magdepende sa Kanya. At ayusin muna ang totoong issue sa buhay ko.